Ang Pilipinas kabilang sa mga nangungunang bansa sa buong mundo sa paggamit ng social media. Pero sa kabilang banda, ika-10 naman tayo pagdating sa dami ng BitTorrent downloads ng mga piniratang palabas at musika. Ang problemang yan, layong solusyonan ang inihaing Anti-Online Piracy Act at ang kontrobersyal na cybercrime law. Si June Veneracion on assignment. Daang-daang pelikula at TV series, isama mo na ang libu-libong mga kanta at litrato. Yan na raw ang laman ng hard drive ni Lawrence, di niya tunay na pangalan. Sa akin, convenient siya kasi free. Hindi na hassle, hintayin mo na lang. Hindi ka na pupunta, wala ka nang babayaran. Para na rin daw siyang nanunood ng sinihan. Pero dito sa harap ng kanyang computer, libre niya lahat itong napapanood ng paulit-ulit. Kaya naman, laking lungkot niya nang malaman niya na posibleng ipagbawal ang pagda-download sa bisa ng cybercrime law. Sa ilalim ng batas, ang sinumang mahuling namimirata ng mga produktong may copyright o gumagamit ng illegal na software o hardware, pwedeng magbulta ng hanggang 500,000 piso at makulong mula 6 hanggang 20 taon. This law must target not only the result or the branches, but the root of the problem. And these are the websites or systems violating the rights of copyright owners. Bukod sa cybercrime law, inihain din sa Kongreso ang Anti-Online Piracy Act, kung saan pwede nang pagbultahin ang sinumang mahuli mula 50,000 pesos hanggang 1 million pesos at makulong ng 2 hanggang 5 taon. Malulungkot din kasi siyempre, yun na nga lang din yung way na nakakatipid ako. Batay sa datos ng Entrapment Software Association, ika-18 ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa unauthorized o illegal file sharing. At ika-10 naman sa buong mundo sa dami ng BitTorrent downloads. Pero nakakabahala rin na 7 sa 10 online users sa buong mundo naniniwalang walang masama sa pagda-download ng illegal sa internet. Pero ang di alam ng marami, kontrolado ng mga pirata ang halos 70% ng industriya ng distribusyon ng pelikula sa Pilipinas. Kung magiging talamak ang online piracy, mawawala ng gana ang ating mga industriya na to, ang mga taong nagpo-produce ng mga pelikula na gumawa ng dekalibreng pelikula dahil sa bandang huli, dinadaya lang naman sila. Pati na ang mga video rental shop, apektado rin ang pamimirata sa internet. Maswerte na raw kung makahigit 1,000 piso kada araw. Sobrang humina po yung sale namin dahil po dyan sa mga piracy na ganyan. Pero ang 21 taong gulang na si Jack, suki pa rin daw ng mga video rental hanggang ngayon. 30 hanggang 60 pesos kada bala ang rentahan na pwedeng hiramin hanggang 3 araw. Kasi sa downloading, bukod sa marami ng virus, minsan scam, tapos buffering. Unlike kapag mag-rent ka na ng CD, malinaw, tapos copyrighted pa. Tapos yun nga, pwede panoorin pa ulit, tapos minsan may bonus tracks. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, isang click lang, ang paborito mong album o pelikula, abot kamay na. Pero tandaan, sa bawat illegal na download, sa bawat piniratang likha, karapatan ng kapwa mo ang iyong natatapakan. June Veneracion, GMA News.